Ay magandang umaga sa ating lahat. Ang supposedly mga team replay pa lang ngayon siguro kukonti ang aking viewers sa ngayon kasi ganitong oras po yun. But anyway, what is important is I will be giving an education. Ang importante rito ang adhikain kong edukasyon. Ano ba ang impeachment na reklamo? Kanina, yung part 1 natin, ay pinag-usapan natin yung pagbibilang ng 10 araw. Kailan, sinabi ko ron, na ang pagbilang ng 10 araw na kung kailan ibigay o ilagay sa order of business o pag-uusapan ng House of Representatives ang reklamong impeachment ay magsimula sa araw na natanggap ng House o di kaya ng Speaker base sa Rules of Impeachment Procedure ng House of Representatives. So, sa araw na isampa ang beripikadong impeachment ay magsisimula na sa loob ng 10 araw, magsisimula ang 10 session days. Pagkatapos sa loob ng 10 session days ay dapat maaksyonan na ng House. Ang action nito ay i-refer sa committee o proper committee. So wala silang discretion na i-dismiss. Okay? Yan ang aral na nakukuha natin doon sa una nating sa part 1. So para maintindihan natin at para maniwala kayo sa akin, atin pong iangat dito ang kopya ng konstitusyon. Partikular mismo sa section 11. Article 11. Ito pong Article 11. Article 11. Accountability of public officers. Dito tayo magsimula, importante, section 3. Ang sinabi nito, number 1, paragraph, the House of Representatives shall have the exclusive power. Siya lang ang pwedeng magsimula ng lahat ng kaso ng impeachment. To initiate, ibig sabihin may special na meaning ang ibig sabihin ng initiate. Mamaya, pag-usapan natin. Pero sinasabi nito sa pangalawang paragraph, a verified complaint for impeachment. Verified, kailangan veripikado, hindi pwede complaint lang, kailangan veripikado. Ano ibig sabihin veripikado? Na kailangan ang pumirma sa reklamo, congressman man o hindi congressman, basta na-endorse ng congressman, ay dapat manumpa siya sa sinumpang salaysay na ikakabit na nabasa niya ang reklamong impeachment, nabasa niya lahat-lahat, naintindihan niya lahat-lahat, at ang lahat-lahat na binanggit sa impeachment ay personal niya na alam o alam niya sa personal na alam, gamula sa kanyang personal na alam, o di kaya galing o hango sa authentic na record. At sinasabi na which shall be included in the order of business na isasama sa pag-uusapan ng House of Representatives. Kailan? Sa loob ng 10 session days, 10 araw. Hindi naman lahat ng araw ay session days. So, sa session days lang tayo magbilang. So, pwede sa first session day, pwede sa second session day, pwedeng sa third session day pag-usapan, pwedeng sa fourth session day, hanggat sa 10 session day lamang. Hindi pwede sa 11th session day kasi ang utos ng konstitusyon ay hindi pwede mababali. Ang konstitusyon ay parang hari. Ang utos ng hari ay hindi mababali. So, pagkatapos matanggap, kailangan i-refer sa proper committee sa loob ng 3 araw. So, you see, nakita mo, pag binasa mo kabuuan, ay kagad-agad, pagkatapos mapag-usapan, i-refer ka agad. Ibig sabihin, pag i-refer ka agad, ay mukhang wala ng chance, hindi pwede na i-dismiss o i-basura ng House of Representatives mismo yung reklamo sa kanilang sinampa. Iba yung sa Senado, hindi pa natin pinag-usapan ang sa Senado. So ito pa lang. So ngayon, yan ang diniscuss natin kanina. 10 session days. So nag-conclude ako na mali si Justice Antonio Carpio sa pagsasabi na mali ang Supreme Court.
sa nag-abuso ang Supreme Court sa paghingi ng detalye mula sa House of Representatives tungkol sa sirkumstansya sa nangyari sa 3 impeachment complaint. At magsumiti sila ng lahat ng timelines ng mga araw ng session days. At pinasumiti din sila ng declaration kung may authority ba ang Secretary General na mag-waiting. Antayin niya lang kung kailan niya gusto ibigay sa House of Representatives through the Speaker ang reklamong impeachment na sinampa sa kanyang opisina. Yan ang tanong. So ngayon, ang pag-usapan natin sa ngayon, iba naman, ito naman. Nabasa ko po ang sagot ng Office of the Solicitor General laban sa impeachment na reklamo, laban sa certiorari na nireklamo na sinampa ni Sara Duterte sa Supreme Court, na kung saan ay nagreklamo si Sara Duterte sa pamamagitan ng kanyang abogado na ang House of Representatives ay nag-abuso sa kanilang kapangyarihan. Sa paanong paraan? Sinabi ng mga abogado ni Sara Duterte na ang pag-abuso ay sa pamamagitan ng pag-upo. Inupuan lamang, lumampas na ang 10 araw mula nung natanggap ang impeachment complaint na verified. Inupuan lamang ng inupuan lamang ng Secretary General. Hindi man lang ibinigay sa Speaker. Bagkus, December 2 nga sinampa yung una, ibinigay sa Speaker February 5 na. Yung pangalawang reklamo, sinampa noong December 4, 2024, pero ibinigay sa Speaker February 5 na. So, 2 buwan mahigit. Yung pangatlong reklamo, December 19, 2024, sinampa February 5 na. Kung ordinaryo na araw ang bilang, sobra sa 10 araw. Pero kaya lang, ang utos ng Constitution ay 10 session days. Ngayon, para malaman, ibalik ko na naman ang 10 session days. Ang 10 session days ay 10 araw na may session sila. Ito po, hango sa aking research sa website ng House of Representatives, ito po yung mga araw na may session. Ipapakita ko po. Ito po. Yan. So, pag tinignan mo, ang unang araw na session day ay ito ay session days. Ang unang araw, December 2 nangyari. Ang pangalawang araw, December 3. Ang pangatlong araw, December 4, 2024. Ang pang-apat na araw, December 9, 2024. So, tingnan mo sa 5, 6, 7, 8, walang session. Walang session day. So, ngayon, December 9, 10, 11 ay ang tatlo. So, 6 session day ang December 11. So, December 12, walang session. 13, 14, 15, walang session. So, ang kasunod na session ay December 16. So, pang-7. So, pang-7, pagkatapos pang-8, December 17. Pang-9, December 18. So, pang-10, January 13. So, kung ang pag-usapan natin ay yung una na reklamo na sinampa noong December 2, dapat noong December 13 ay binigay na sa kamay ng Speaker para mapag-usapan ng plenaryo. Diba? So, ganun po yon. So, ngayon, ang pang-11 araw ay January 15. Pang-12 araw ay January 20 na dapat nung araw na to ay binigay na yung complaint na nireklamo nung December 4, 2024. Tapos, ang 13th day ay yung January 21, 14th day, January 2022, January 22, ang 15th day, January 27, ang 16th day, January 28, 17th session day, February 3, 18th session day, February 4, 19th session day, February 5. So, dapat yung December 19 na sinampa, ay dapat February 5 sinampa. O sa December 5 nga, nasa loob po siya ng tinatawag na 10 session day rule. So, yan po
Ni-review lang natin ang mga araw na sesyon na nagkaroon. Okay? So, dapat yun nilagay. Ngayon, ito ang ipakita ko ngayon, ang impeachment complaint laban kay Sara. Hindi ko na ipakita yung ano na lang. Ipakita ko na lamang yung pleading o yung petition ni Sara. Ipakita ko yung petition ni Sara. At saka yung sagot ng Office of the Solicitor General. Yan. Ito. Okay? Ito po. So, ito na ngayon. Ito po yung petition ni Sara Duterte. At tingnan lang natin sa pangkalahatan kung ano ang kanyang reklamo. Okay? Para hindi tayo, kasi pag didetalyihin ko ito, maguguluhan kayo sa pag-iintindi. Ito. Yan. Nakita ba ninyo? Yan. Kung nakita ninyo, yan. Yan po ang sagot ng kalaban yan. Ito yung kay Sara Duterte. Unahin natin muna yung sinampa ni Sara Duterte na petition. So, ito. Ayan po. Palakihin ko. Yan. Malaki na ba? Nakikita nyo na ba? Yan. Okay, yan. So, dadaling ko muna kayo sa title. Yan ang sinampa ni Sara Duterte. Noong February 18, 2025. Sara Duterte versus House of Representatives. Ayan. Tapos, and Ferdinand Martin G. Romualdez. Tapos, Reginald Velasco. Tapos, Senate of the Philippines, represented by Francis G. Escudero. Okay. Petition for certiorari and prohibition. So, sinabi nila ni Sara Duterte, this petition is under Rule 65. Pag sinabi mo Rule 65, yan yung kaso na nanggagaling sa abuso ng poder at abuso ng kanilang kapangyarihan. So, yan ang kaso nila. So, dito natin ngayon makikita kung ano ang punto nila na nireklamo. Dito sa baba. So, sinabi nila sa premise nila, no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Nakalagay po yan sa paragraph 5 ng section 3 ng article 11. Okay, proceed tayo. Tapos, pangalawa ay ang itong issue dito, yung tanong na Rizla ay first impression, walang katulad, una pa lang nangyari sa batas, sa larangan ng batas sa Pilipinas. Okay? Pagkatapos, sinite yung section 3, filing and referral of verified complaints. Ito naman po yung batas naman ng House of Representatives. Paano ba sila tatanggap ng reklamo? At paano nila ipoproseso? Ito ang nakalagay sa House of Representatives. Filing and referral of verified complaints. Sabi, a verified complaint for impeachment by a member of the House or by any citizen upon the resolution of endorsement by any member thereof shall be filed within the office of the Secretary General. Inutos na doon sa Secretary General sampa. At saka sila naglagay immediately referred to the Speaker. So, sino naglagay ng immediately? Sila. Pag tiningnan mo ang Constitution, walang nakalagay na immediately. O, titingnan, balikan natin ang Constitution ng Pilipinas. Okay. Dito. Sa kanila, may immediately daw, papatanggap sa Speaker,
pagkatapos kaagad-agad, kalendaryo ng 10 araw. Yan ang nakasulat sa batas ng House of Representatives. Dito naman tayo, ano naman nakasulat sa konstitusyon? Nasunod ba nila? Ito naman ang utos sa konstitusyon. A verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or any citizen upon a resolution of endorsement by any member of the House of Representatives. Tapos sinabi, which shall be included in the order of business in 10 days. Hindi nakalagay kung kanino isampa. Basta kay sinampa sa House of Representatives. Pero doon sa batas ng proseso na ginawa ng House of Representatives, doon daw ibigay sa Secretary General. At sinasabi, ang Secretary General ay kaagad-agad. Pero dito, walang sinabi na immediately. Sinabi lang na pagkatanggap ng verified complaint, sa loob ng 10 araw ay ikalendaryo agad. So, ibig sabihin, very specific po yung ating konstitusyon. Very specific ang ating konstitusyon. Hindi po siya nagsasabi na immediately. Pero ang ginawang proseso ng House of Representatives, naglagay sila immediately. So, nagkaroon na sila ngayon ng pagtapak. Ba't mo hindi susundin ang konstitusyon? Konstitusyon sa loob ng 10 araw mula sa pagtanggap. Kayo naman, sa House of Representatives, ginawa ninyo ay pagkatapos matanggap ng speaker, wala kayong nilagay na timeline at sinabi nyo kaagad ibigay sa speaker. So, kumbaga, bumili kayo ng oras na sa araw na yon ay hindi nyo ibibigay kung kailan ang gusto ng speaker. Ibig sabihin, binigyan ninyo ang Secretary General ng kapangyarihan na magdesisyon kung kailan niya ibigay, kung kailan yung immediately. Na-interview nga si Reginald Velasco, sabi niya kagaya rin niya ng forthwith. Kung kailan nila ibigay, ganun din ako immediately, kaya ganun ko ibigay sa speaker. Kaya tinanong kasi sa interview, bakit mo binigay ng February 5 na lang? Kasi nga una daw, may tumatawag pa sa kanya na mga member ng House of Representatives, wag mo muna ibigay. Kasi magsasabiti kami ng mas marami kompletong perma. Ayun ang sinasabi. Kompleto nga, nung February 5 naman ibigay, sobrang layo naman. So nangyari, sobrang layo, ito na ngayon, sinunod nila yung kanilang sariling batas na walang 10 araw na nakalagay, hindi nilagay kung 10 araw ang pagsusundan o hindi. Basta sinabi immediately. At pagkatapos diyan, tingnan natin uli yung batas nila. Yan ang batas nila. And immediately referred to the Senate. So, titingnan natin dito sa House Impeachment Rule. Ito. Ito yung batas ng House of Representatives. Tandaan ninyo, sa Constitution, nagsasabi na 10 days ay ibigay na kagad sa speaker. Dito, sa kanila, sa ginawa nila, ay immediately daw ibibigay. So, immediately, pwedeng mangyari na sobra pa sa 10 araw. Yan Section 3, Section 3, Rule 3, Rule 2, Section 3. Filing and preparal of verified complaints. A verified complaint for impeachment by a member of the House or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof shall be filed with the office of the Speaker and immediately referred to the Speaker. Yun ang sinabi. Wala silang nilagay na 10 days. Okay? So kung walang nilagay na 10 days, bakit? Tatanungin natin si Attorney Jose Alan Mendez de Belen. Tol, nakita mo na, Tol. Sa ating konstitusyon, sa Section 3, Paragraph 2, Article 11, nagsasabi, ito pong exact wordings. I quote,
A verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof, which shall be included in the order of business within 10 session days. Yan po ang eksaktong utos ng ating konstitusyon. Ano pagkaintindi mo? Ako, yung pagkakaintindi ko, sa akin lang ito. Awan ko kung ano, paki-note mo dyan, Attorney Jose Alan Mendez-Tebelen. Kung ano pagkaintindi mo, ang pagkaintindi ko, sa loob ng 10 araw mula nung natanggap yung verified complaint for impeachment, magbilang ka na 10 session days. Sa loob niyan, pwede mong i-file sa order of business na maging kasama sa pag-uusapan sa first session day. Pwede mo gawin second session day. Pwede mo gawin third session day hanggat sa 10th session day ka lamang. Pero, ang ginawa naman ng House of Representatives, ito. Kailangan daw, pag natanggap yung complaint, ipapatanggap doon sa Speaker o sa Secretary General. At pagkatanggap, yung Secretary General naman ay ibigay kaagad sa Speaker. Oh, nawala na yung 10 days. Asa na yung 10 days? Yan ang nakalagay dyan. At pagkatapos, sa last paragraph, dito nakalagay, Attorney Alan Tebelen, the Speaker shall have it included in the order of business within 10 session days from receipt. Ibig sabihin, doon pa siya magbilang ng 10 araw mula nung araw na matanggap ng Speaker mula kay Secretary General Reginald Velasco. Tama ba yun? O klaro-klaro, binaboy nila yung konstitusyon. Tama ba ako? O ano sa tingin mo, Attorney Jose Alan Mendez-Tebelen? O basahin kong comment nyo. Yan lang, dyan ako sa punto na yan. Maling-mali ang ginawa ng House of Representatives kasi yung pagbilang nila ng 10 araw ay mula sa araw na matanggap ng Speaker. Ang reklamo mula sa Secretary General. Pero ang sinasabi sa Constitution ay magbilang ka na 10 araw mula sa pagkatanggap ng Secretary General, hindi sa araw na natanggap ng Speaker. Tama sinasabi ko, sabi ni Attorney Jose Alan Mendez-Tebelen. Tama sinasabi mo, Katoto. Nagtatanong na ako in view of the case of Francisco versus HR. Sabi niya. Ang tanong niya kasi, paano i-reconcile sa kasong Francisco versus House of Representatives kung saan sinabi ng an impeachment complaint is deemed initiated upon the filing. Mamaya natin pag-usapan yon. Kung ako tanungin mo po, ang Attorney Jose Alan Mendez-Tebelen, ibang species ito, first impression itong kay Sara case. Ibang hindi mag-apply ditong Francisco case. Okay, mamaya ko sasabihin kung bakit. So anyway, tatanungin ko ang iyong opinion mamaya. Ito naman si Anonsi, milyon po o bilyon ang gastos ng bawat aid of legislation sa Congress. Okay, sa sunod natin po pag-usapan kung magkano ang ginagastos sa impeachment. Base po sa Corona Impeachment Report. Doon tayo magsasabi. Okay? So ngayon, dahil dyan, ang depensa ngayon ng Office of the Solicitor General, ito papakita ko. Yung kanilang pleading. Ipapakita ko yung pleading ng Office of the Solicitor General. Saan ba yun? Ha 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 ha. Ito yung pleading ng Solicitor General. Basahin natin. Ipakita ko sa inyo yung pleading ng Solicitor General. Sa panahon pa ito ni Minardo Guevara. Ito. Ayan yan ang sagot ng Solicitor General. Tingnan natin dito sa aspeto na 10 araw.
Nature of the case, may statements of facts and relevant antecedents. Sinabi dito, binanggit dito yung incident. Sinabi nila, on December 2, 2024, Akbayan Party List Representative Percival Sendanya endorsed a verified complaint of impeachment. Inamin nila na verifikado pala yun, filed by several private citizens against petitioner Vice President Sara Z. Duterte to the House. The complainants accused dapat to, with the petitioner of culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, and other high crimes in relation to petitioners' disbursements and accounting of the confidential and intelligence dapat to, hindi intelligence funds allocated to the Office of the Vice President and the Department of Education, unexplained accumulated and ill-gotten wealth, involvement in the extrajudicial killings, and threats to the President, members of the Cabinet, and other government functionaries who attended the third SONA, among others. So, sunod, number 2 days later, on December 4, 2024, a second verified impeachment complaint against petitioner from private citizens was endorsed by ACT Teachers Party List Representative Franz L. Castro, Gabriela Representative Arlen D. Brosas, and Kabataan Representative Raul Daniel A. Manuel. The complainants accused petitioner of betrayal of public trust related to her abuse of her discretionary powers over the confidential and intelligence funds, dapat intelligent na naman, allocated to her office, and for her refusal to recognize congressional oversight during budget deliberations. On December 19, a third verified complaint for petitioner's impeachment filed by private citizens was endorsed by 3rd District of Camarines Sur Representative Gabriel Bordado Jr. and Aambis UWA Party List Representative Lex Anthony Chris A. Colada. In the complaint, petitioner is accused of having committed culpable violations of the Constitution and betrayal of public trust. Specifically, complainants allege that petitioner committed plunder, malversation, and graft corruption in amassing and converting the confidential and intelligence funds allocated to the OVP and the DepEd and bribing officials of DepEd. So the first impeachment, second impeachment, and third impeachment complaints were filed pursuant to Article 11, Section 3, Paragraph 2 of the Constitution as implemented by Section 2B, Rule 2 of the House of the Rules of Procedure in impeachment proceedings of the House of Representatives, 19th Congress. Under the said provision, a verified complaint for impeachment may be filed by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof. So on February 5, 2025, 215 out of 306 members of the House, more than one-third of all its members, signed and verified a fourth impeachment complaint. Number 7, in said complaint, the 215 members of the House accused petitioner of betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, and other high crimes. The accusation is based on the factual allegations that petitioner plotted to murder or assassinate the incumbent president, first lady, and speaker of the House, committed graft and corruption in the misuse and malversation of the confidential and intelligence funds of the OVP and DepEd, committed bribery and other acts of graft and corruption in violation of Republic Act No. 1319, amassed unexplained wealth, and failed to disclose all her properties and interests in her statements of assets, liabilities, and net worth. The complaint also alleges that she is involved in extrajudicial killings and committed acts of destabilization, sedition, and insurrection, among others. Number 8, the fourth impeachment complaint was filed based on Article 11, Section 3, Paragraph 2 in relation to Section 3, Paragraph 4 of the Constitution, and Section 2, Paragraph C, Rule 2, and Section 11, Rule 3 of the Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, which provide that a verified impeachment complaint filed by at least one-third of all its members shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. Okay, sabi na,
Thus, considering that 215 members or more than one-third of all members of the House verified the fourth impeachment complaint, the Secretary General, upon granted motion, was directed by the House to endorse the complaint to the Senate during the plenary session held on February 5, 2025. May isang itatala lang ko, hindi po siya verified. Sinabi nila na verified ang number 9, tandaan mo yun. So, ano ito? Fake news itong number 9 nila. Kasi hindi po siya verified pag binasa natin mamaya. So, number 10, disagreeing with the actions of the House, so Sara Duterte filed this petition for certiorari. Ayun na. Okay? So, ito ng comment nila. So, ano naman, pupunta tayo ngayon sa comment naman sa side naman ni Sara. Ano ba ang sa side ni Sara? Dito tayo. Okay. 43. Okay, dito tayo. Ito naman ang reklamo ni Sara Duterte. So, naintindihan na ninyo? Nais ko muna i-digest bago tayo magpatuloy para maintindihan ng lahat. Okay, sa nabasa natin, ang nangyari, according to Sara Duterte, ay ganito po. Yung 4 na impeachment na sinampa ng December 2, 2024, December 4, 2024, December 19, 2024, at February 5, according to Sara Duterte, yung 3 ay tinulugan. Nakalampas na ng 10 araw na session days na iniutos sa Article 11, Section 3, Paragraph 2 ng ating Constitution. Ang utos kasi doon, nakasabi, sa loob ng 10 araw, 10 session days, ang natanggap na reklamo ay dapat ilagay na sa pag-uusapan o order of business. Ulitin ko, pwede nilang gawin sa first session day, pwedeng gawin sa second session day, pwedeng gawin sa third session day, sa fourth, hindi lang lalampas ng 10th session day. Ganun po yun. Okay? So ngayon, ang nangyari, yung December 2 ay inendorso noong February 5. February 5, doon sila nag-usap-usap. So, ilang araw ba ang lumapas kung session days pag-usapan mula noong December 2, 2024 hanggang February 5, 2024? Nabilang ko na po yan. Ipakita ko sa inyo, 19 days. So, 19 days na. Kung 19 days, ibig sabihin ni Sara, lumampas na kayo sa 10 day lang. Ginawa mo nyo pa 19 days. So, ibig sabihin, sa pagpaikot-ikot ng batas na ginawa ng House of Representatives, nilampasan nila ang 10 session days. Inupuan nila. Ang tanong ngayon ni Sara, dapat pa bang tanggapin ang pang-4 na session day? Dahil kung tatanungin si Sara, ang kanilang argumento po, Attorney Jose Alan Mendez-Tebelen, ay kung hindi ninyo inaksyonan sa loob ng 10 session days ang unang reklamo, ang kasunod na mga 3 reklamo ay bawal na because of the rule in paragraph 5, section 3, article 11 of the Constitution that says only one impeachment complaint shall be filed against the same official in 1 year. So ngayon, ano ngayon magiging epekto? Babawalan ba ng unang impeachment complaint na inupuan na walang aksyon? Ang sabi ng Constitution, ibalik natin uli siguro ang Constitution. Basahin ko na lang. Ang sabi ng Constitution, a verified complaint sa paragraph 2, section 3, article 11. A verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member of the House.
which shall be included in the order of business within 10 session days. Yan ang eksaktong words. And on that 10 session days, referred to the proper committee within 3 session days from the date of the turnover of the complaint. Very clear? So, ibig sabihin, pag very clear, maximum na allowed days lang, kasama ng endorsement, ay 13 session days. Anong ginawa sa unang reklamo na sinampa? December 2, 2024. Ang unang ginawa, lumampas na, naging 19 days, saka pa lamang inendorso. At ang ginawa nila, inarchive nila. Next, ang December 4 na reklamo, inupuan nila, lumampas na ng 10 session days at inendorso noong February 5. At inarchive din nila. Ang pangatlong reklamo na December 19, 2024, sinampa, ay inupuan din nila, nagkataon na ang pang-10 araw ay yung February 5 at inarchive din nila. In other words, yung tatlong na unang reklamo, inarchive. Ibig sabihin inarchive, hindi lagay lang sa cabinet. Walang action. Wala sa proper committee. Ngayon ang tanong dyan ng mga abogado, Attorney Jose Alan Mendez de Belen, pwede bang makonsidera yung archive na proper committee? Yan ang magandang tanong. Ang tanong naman nila ni Sara Duterte, dahil hindi nila inaksyonan, ang tawag namin dyan ng mga abogado ay omission. Dalawang klase lang kasi ang action eh. It's either action, positive. Kung walang action, omission. So ngayon, ang sabi nila dito, Attorney Alan Tebelen, ang hindi nila pag-action according to the arguments of Sara Duterte and his lawyers coming from Fortune Narvaza Salazar, yung hindi ninyo pag-action ay kahalintulad na rin yun ng tinatawag na initial action. At ang initial action, yun ang tinutukoy ng Francisco case. Na kung saan ko mag-initial action na, barred na, deemed initiated na, ikonsidera na na-initiate ng impeachment kapag may initial action. So kung may initial action by means of doing nothing, that is what we call as an act of omission. And an act of omission, because you violated the order of the Constitution that you must refer it to the proper committee, then the House of Representatives ay nag-commit na tinatawag namin ni Attorney Jose Alan Mendez de Belen na grave abuse of discretion. Okay? Mere deemed referred na. Kung ako naman nag-argumento, kung ako naging abogado ni Sara, i-argue ko yan na nagkaroon na ngayon ng commission of an act that is called as grave abuse of discretion by means of doing nothing. Ganun. So ngayon, alam naman natin niya, Attorney Jose Alan Mendez de Belen, na kapag may grave abuse of discretion, wala silang karapatang makukuha. Ang tanong, may karapatan ba sila makukuha na isasampa yung pang-apat na reklamo? Sagot, wala. Bakit? They committed the act of grave abuse of discretion by doing nothing. Kung ganun, ang theory ko dyan, kung ako yung abogado ni Sara, yung pang-apat na reklamo ay null and void. So, hindi na pwede tanggapin. Pero ang problema ko rito, ang depensa nila, Attorney Alan, ang depensa ng OSG ay ganito. Hindi pa nalabag ang 10 araw sapagkat po ang pagbilang ng 10 araw ay magsimula sa kung kailan natanggap ng Speaker of the House. Tama ba yun? O, yun lang masasabi ko. Mali, mali, mali. Bakit mali? Kasi iba ang utos ng Constitution. Ang utos ng Constitution ay mula sa araw na matanggap ng House o ng Secretary General. At magbilang na 10 araw at ikalendaryo. Hindi sinasabi sa ating Constitution na magmula sa araw na natanggap ng Speaker.
Kaya guilty na rin sila ng forthwith. Kaya kung in-interview, yung in-interview si Secretary General Reginald Velasco, sabi niya kagaya rin sa forthwith, yung ginawa na Senado, hindi rin inaksyonan kaagad. Kaya ako, sa amin din, ang immediately, ay hindi ko rin kagad inaksyonan. Inantay ko muna, sinabi ng ibang mga congressmen na antayin mo muna kasi magsusumiti pa kami ng bagong impeachment complaint na permado ng mas maraming tao. Ganon ang sinabi. So, ibig sabihin, naglabag sa Constitution ang Solicitor General's Office sa pagdepensa sa House of Representatives. Oh, ito yung nila argumento ng Solicitor General. So, number one, impeachment proceedings are a political, hindi daw may question kasi political exercise. Okay. So, I want to educate you, ano ba ang political exercise or political question? Ano ba yung judicial? Dalawang uri lang question po pagdating sa korte. Political question o judicial question. Kapag judicial question, pwedeng desisyonan ng korte kasi may pagbabasihan siya na facts. Kung political question, hindi pwede magdesisyon ng korte kasi bakit? Abstract yan eh. Abstract idea can never be definite. And abstract ideas are only decided by the people in their power to vote or by means of their representatives who are the senators and the congressmen. So, ang tanong, yung paglabag ba o hindi paglabag na tanong, sa 10 araw, yan ba ay political question? Sagot, meron pong sukatan, kaya hindi na siya magiging political question. 10 araw, magsukat ka, 10 araw lang. At may tanong, saan, kailan bibilangin, kailan magsisimula 10 araw? Very clear naman po sa Constitution. Nagsasabi, from the time it was received by the House, not from the time it was received by the Speaker of the House. Very clear? It must be clear. Sasabihin natin yung comment ni Attorney Jose Alan Mendez de Belen. Correct, may grave abuse of discretion. Okay. Sabi pa niya, para sa akin, nga may paglabag sa 1-year ban rule. Okay, ng Article 11, Section 3, Paragraph 5 ng Constitution. Tama! Tama! At hindi maaring maging mali. Okay? Si Dion Ligodor naman, masarap sumaybaybay sa inyong discuss ni Attorney Toto. As per your legal point. Ito lamang po yan. Dito lang tayo maglimit. Wala akong hindi natin pag-usapan kung dapat manalo si Sara o hindi sa merito o hindi. Hindi namin pinag-usapan ni Atty. Tebelin yan. Ang pinag-usapan lamang natin dito kung tama ba ang pagsagawa nila according to time. Yun lamang po ang akin dito. So next, argumento ni Minardo Guevara. Sabi niya, the 1987 Constitution grants the Congress the authority to promulgate its own rules of impeachment. Correct? Of course, correct. Bakit? Nakasaad din po yan sa Article 11, Section 3, Paragraph 8, na nagsasabi, the Congress, that includes the House and the Senate, shall promulgate its own rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. At anong ginawa nila sa pag-implement ng utos ng Constitution? Ang ginawa naman nila, dahil pala kami may authority gagawa ng kaming proseso, so nilagay nila sa kanilang proseso, yung pagbilang ng 10 araw ay mula sa araw ng matanggap ng Speaker, mula sa Secretary General, ang verified impeachment complaint. Tanong, tama ba yun? Sagot, ultra vires. Pag ibig sabihin ultra vires, gumawa sila ng kapangyarihan na hindi binigay sa kanila. Ang binigay sa kanila na kapangyarihan ng ating konstitusyon, ang binibigay sa House ay kapangyarihan na sasabihin na ang pagbibilang ng 10 araw ay mula sa araw na matanggap ng Secretary General, hindi sa araw na matanggap ng Speaker. Yan. Kaya, kahit na may kapangyarihan kayo sa paggawa kung anong proseso susundan nyo,
mali pa rin ang ginawa niyong proseso. Lumampas kayo sa kapangyarihan na binigay sa inyo ng konstitusyon nagsasabi ang 10 araw ay bibilangin mula sa araw na natanggap ang impeachment complaint. Kita mo? Ganun po yun. So, na-analyze na natin ngayon ang depensa ng House ayon sa kanilang abogado na Solgen. Magsimula daw sa araw na matanggap ng speaker. Ay, kaya sinabi nila compliance with the rules is an internal matter. Hindi daw pwede pakialaman kasi internal matter nila. Oh, ang ibig naman sabi ngayon sa tawag namin ni Attorney Alan Tibilen ay presumption of regularity. Ibig sabihin, nagpipresume lang tayo na nagtrabaho lang ginawa ng House. Ang tanong, trabaho nga ba talaga? Ngayon, meron naman tayo sa batas ng ebidensya, yes, trabaho ng pulis, nag-umaristo. At hindi namin kikwestiyonin ang pag-aristo kung wala kami makitang ebidensya na mali ang pag-aristo. Halimbawa, nakakita ako na yung ginamit ng pulis sa pag-aristo ay ang warrant of arrest na fake pala. Hindi totoong warrant of arrest. Halimbawa, galing sa Branch 112 ng Pasay City RTC, ang warrant of arrest, inaristo si Jose Velarde. Tapos ako, abogado ni Jose Velarde, kinwestiyon ko, pumunta ako sa Branch 112 at nakakuha ako ng certificate na wala palang warrant of arrest, inimbento lang. Ibig mo sabihin, hindi ko pakialaman ang pulis na nag-aresto? Pakialaman ko. Bakit? Ang sinasabi po rito ay hindi mo pakialaman ang trabaho na nagawa bilang isang normal na trabaho kung wala ka makitang klaro at kumbinsido na ebidensya na iba pala ang ginawa. You can kick out the presumption of regularity in the performance of the job if there is that clear and convincing evidence that the job was performed irregularly. In this case, anong tanongin natin? Ang irregularity nila, nagbilang sila na 10 araw mula nung araw na tanggap ng speaker. Hindi mula nung araw na tatanggap ng House of Representatives na ayon sa Constitution natin, iyon ang utos. And because there is that evidence, and they even admitted in their pleading that they started the 10-day rule from the time the speaker received it, so walang nagawa. Ano nangyari, Attorney Jose Alan Mendez de Belen? Anong nangyari? Di tama tayong dalawa, nagpalabas ng utos ng Supreme Court. Oy, anong ginagawa ninyo? I-submit sa amin ang 3 kopya ng impeachment. Tell us the story, what happened. And then, bigyan nyo kami ng timelines ng lahat ng session days. At ibigay na sa amin kung meron bang kapangyarihan ang Secretary General ng House of Representatives na si Reginald Velasco, kung may kapangyarihan ba siya na upuan ang mga sinampang reklamo laban sa impeachable officer na pinatulog naman sa opisina niya, na kahit magkatabi lamang opisina ng Secretary General at Speaker? Yan ang mga tanong ng Supreme Court. Kaya, ultra beres. Kung ultra beres, null and void. Kung null and void, basura ang fourth impeachment complaint. Opinion ko lang yan. Aywan ko kay Attorney Jose Alan Mendez de Belen kung ganun din ang opinion niya. Basta ang opinion ko, because it is ultra beres, it is null and void. And if it is null and void, there was that act of grave abuse of discretion. And if it was grave abuse of discretion, then they committed that act without or in excess of jurisdiction. And if it is without jurisdiction, then null and void, as if the fourth impeachment complaint did not exist from the start. Oh. Paano pa ngayon? Tapos sasabihin ni Antonio Carpio na sumobra na sa pag-akto ang Supreme Court. Ang totoo diyan, ganitong kaso, nagsampa ng kaso si Sara Duterte, nagreklamo siya. Yung hindi nila inupuan nila yung 3 impeachment tapos tinanggap pang-4, dapat wala na yung pang-4
Kasi nga, lampas na sa 10 araw. Ganun ang reklamo ni Sara. Ang sagot naman ng House of Representatives sa pamamagitan ng kamay ng Solgen, sabi niya, hindi kami lumabag. Bakit? Kasi ganito ginawa namin. Nagbilang kami ng 10 araw mula nung matanggap ni Speaker ang impeachment complaint. At sabihin lang namin lahat. O, wala pa naman. Hindi naman pa 10 araw. Oh. So because of that answer, sabi ng Supreme Court, may prima facie case na tayo na abuso talaga nangyari. Hindi nila sinunod ang konstitusyon. Kaya nagpalabas ang konstitusyon ng utos na ipaliwanag ninyo sa amin anong ginawa ninyo sa 3 impeachment complaint at bigyan nyo kami ng kopya ng 3 impeachment complaint at lahat ng annexes ibigay nyo sa amin at sabihin nyo sa amin ang lahat na mga araw na schedule na session days. Titingnan namin kung nasunod ba yung konstitusyon sa pagbibilang ng 10 days, session days. At sabihin nyo sa amin kung mayroong kapangyarihan si Secretary General Reginald Velasco na upuan muna kung kailan niya gusto ibigay sa Speaker ang 3 reklamong impeachment. Yan ang ginawa ng Supreme Court. So, big sabihin, Attorney Alan Tebelen, ngayon pa lang, alam na natin kung anong konklusyon ng konstitusyon. Ang konklusyon, dismissed with prejudice. Wala nang impeachment na pag-uusapan. Magandang umaga, bayan. Yan, tirador. Toto, kasi tinira ko na ito. Ay, maraming salamat. Si Alan Mendez Tebelen. Sa sunod, bukas, kung may time ka, mga gabi, mga alas 8, ay bibigyan kita ng link. 2 tayo mag-comment sa live stream. Tatawagan kita after this. Sabi niya, correctamente, Katoto, an ultra-virus act will not confer any right. It can even ignore as if it does not exist. Tama. Okay. Case dismissed. Tama. Very clear ba? Very clear? Sa mga hindi abogado, madali lang intindihin eh. Mismo sila nagpatalo ng kaso nila sa sagot nila. Mismo yung OSG nagpatalo. Very clear? Yan ang sagot nila. Wala akong magagawa. Sagot nila yan. Hindi ko inimbento yan. Hindi ko sinasabi kung guilty ba o hindi si Sara dito. Ang guilty, yung House kasi nagkamali siya. Iniba-iba ng interpretasyon. So, magtatawag ako iba. Salamat, Attorney Jose Alan Mendez Tebelen. Salamat. Si Johnny Luguador. Sino pa? Si Sunny. Tapos si Anonsi. Fernando Rafael Fernandez Cuervo. Gracias, Señor. Muy gracias. Muchas gracias. Tapos Fernando Rafael Fernandez Cuervo ulit. Okay? Ben Reclamador, palakpakan. Rene Boy Gabriles Badyon. Boss, magtapik ka naman kay Tantuco. Huwag puro related ng mga Duterte at Marcos. Kanina po, nagtapik ako kay Tantuco. Okay. So, yan na po ang ating pinag-usapan sa ngayon. At magandang umaga po, kababayan ko. Tatawagan kita after this, Attorney Tebelen.